Hindi basta-basta magsasalita at magbabanta si VP Sara kung wala siyang matibay na ebidensya. Ito ang sinigurado ng former Palace Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo kung saan tiniyak nitong mismo ang Vice Presidente na si Sara Duterte ay may hawak na ebidensya laban sa mga taong tila pilit siyang pinapatumba. At sinasabing ito ang isa sa pinakamalaking tinik sa kanilang ambisyong maging Pangulo. Sapol sa naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo sina President Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, House Speaker Martin Romualdez, maging ang First Lady na si Liza Araneta na pinangalanan ng Vice Presidente na kung siya ay muling ipapapatay ng mga taong galit sa kanya, isusunod raw ng kanyang pinag-utusan ang tatlong individual na pinangalanan. Ayon mismo kay Attorney Salvador Panelo, hindi raw magtatagumpay ang mga taong nagsampa ng kaso at reklamo sa Vice Presidente lalo't ang kanyang buhay ay minsan ang nanganib at ito ay dokumentado at may mga ebidensyang hawak dito ang ikalawang Pangulo. Hindi raw siya magtataka kung bigla na lamang ibabasura o walang magiging saysay ang mga reklamo laban sa Vice Presidente dahil matibay raw ang hawak nitong ebidensya laban sa mga taong gusto siyang saktan at mawalan ng buhay. Hindi raw makakaligtas dito ang Pangulong si President Bongbong Marcos, House Speaker na si Martin Romualdez, maging ang First Lady na si Liza Araneta na isa sa pinaka-pinupuntirya ngayon ng taong bayan at sinisisi ng ilan kung bakit nangyari ang assassination attempt sa Vice Presidente. Babala pa ng former legal counsel at veteran lawyer na si Attorney Panelo, ngayon pa lamang raw maghanda na ang mga taong pilit na pinapabagsak ang Vice Presidente dahil hindi raw nila kakayanin ang mga ebidensyang hawak nito dahil pare-parehas na raw silang mapapahiya sa publiko. Panoorin ang buong naging pahayag ng veteran lawyer na si Attorney Salvador Panelo kung saan kinumpirmang wala sa ayos ang ginawa ng palasyo ng tila kasuhan pa ang Vice Presidente matapos ang remarks na ginawa nito laban kina PBBM, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Attorney Panelo, ibinuking ang tunay na rason kung bakit pinapaligpit di umano si VP Sara. Mga taong atat na makapwesto bilang Pangulo, ibinuking na ni Panelo. Narito't panoorin ng full video. Namang nandyan sa Malacanang, kayo naman, mawalang galang na. Dating Justice Luke, ikaw naman, inangahan pa naman kita. Bakit naman ganyan ang attitude nyo? Dapat tinitingnan nyo yung sitwasyon. Ha? Kaya tanong mo sa akin ng reporter nung kahapon, kailangan daw bang seryosohin ng Malacanang yung mga pagbabantang ginawa ni Inday Sara? Yung threat. Sabi ko, dapat talaga seryosohin nila. Hindi seryosohin na maniwala sila, napapatayin sila. Kung hindi, seryosohin nila at alamin nila, imbestigahan nila. Kasi si Inday Sara hindi magsasalita ng ganun kung walang banta sa buhay niya. She would have not spoken that way in rage if there was no threat against her life. She discovered that. And she knew that she's being targeted. Apart from the assault on her person, her reputation, apart from being besmirched sa kanyang katawan, alam niya na ipapapatay siya. Bakit ipapapatay? Eh siya ang hadlang sa mga ambisyon ng gustong maging presidente sa 2028. So she knows that. Kaya sabi niya, bago akong mapatay dito, kailangan malaman na ng taong bayan kung sino ang maaaring nasa likod dito. Kaya patayin mo si ganito, si ganyan. Kasi most likely, yun ang informasyon na natanggap niya. Pero hindi yung threat, hindi banta yun. Binibigyan lang kayo ng advance information na kung may anong mangyari sa kanya, eh ito ang mga nasa likod. At para magkaroon naman ng justisya, kailangan yung mga pumatay sa kanya ay managot. Yan ang pinakapunto roon. Kasi, sinasabi nila, it's an active threat made in clear in certain terms. Problema sa inyo, basahin nyo, pakinggan nyo yung nauna. Ang sinabi niya, pag ako'y pinatay, eh, in other words, the threat will come in only when she is killed. Uncertain yung condition na yun. Banat kayo ng banat, hindi mo na pinag-aaralan.
for all you know, as he says it, sabi niya, masyado kayong concerned doon sa banta ko sa inyo, pero hindi nyo iniisip yung banta sa buhay ko. Kaya yung mga sinasabi ko, parang the way na sinabi ko yung bangkay ng nasirang Presidente Marcos ay itatapon ko sa West Philippine Sea. Madali sabi, it was an hyperbole para sa kanya. Pero ako, whether hyperbole or not, iyon ang aking basa, yung konteksto. No? Natitingnan nyo kasi yung konteksto. Pareho ito ng ama niya. Si Presidente Duterte ganun din ang style. Meron siyang sinasabi, pero kailangan suriin mo kung kailan siya seryoso, kung kailan siya galit, ha? Kung kailan imposible ang banta sa'yo o ang sinabi niya o hindi. Kasi kung imposible, definitely hindi yun totoo. Hindi ko ba? Kaya dapat titingnan ba buti. Kausap ko lang si Presidente Duterte earlier bago ako nag-TikTok. Pero kami nagkwentuhan. At sabi ko nga ako sa kanya, pinatawa ko, sabi ko, alam mo, tawag ko sa kanya, padre, pag kami dalawa lang, padre. Sabi ko, alam mo, ang lulutong ng PI ng anak mo, talong-talo ka. Sabi, bakit? Kasi ikaw, yung PI mo, expression mo na, PI, ganun, galit ka eh. Pero yung anak mo, iba eh, yung PI niya, diretso eh. PI mo, PI. Sabi ko, mas matindi pa sa'yo eh. Mana sa'yo pero mas matindi sa'yo. Kaya sabi ko sa loob ko lang, pag naging presidente ito, wala. Mas matindi ito sa ama. Kaya kung ano yung ginawa ng ama na nagustuhan natin, dahil sa kanyang tapang, sa kanyang pagkamatapak, dodoble natin pagsinday sa ng presidente. Kaya yung sinasabi ko, dapat talagang itong mga ito, dapat ito, presidente at vice presidente. Di ba, ako nagsulong yan. Kung naniwala sa akin sila noon, nung nakakalalaan, takbo kayo pareho, Duterte. Sana, hindi kayo natin ngayon. Doon hindi pa naman manila, pero pa naman 2020, sapat takbo din ngayon. Sana, malakas pa si Dico sa 20. Mukhang malakas kasi kanina ho. Kausap siya, nagulat akong boses na malakas na naman. O sabi ko, lakas na naman ang boses mo. Okay na naman ang kalusugan mo. Kasi kadalasan hindi naman kadalasan. Merong mga instances na pag tumawag ako sa kanya, kung siya tumawag sa akin, yung boses niya matamlay, parang nangihina. Kaya parang, ito, malalasakit ito. Pero kanina talagang malakas din. Kaya sabi ko, pwede ito sa 2028. Presidente, vice presidente, game over. Oy, siya nga ako pala. sabi ko sa kanya, nung pa, inuulit-ulit ko, alam mo, pag kayong dalawang tumakong presidente at vice presidente, maniwala ka, yan mga nandiyan sa Kongreso, yung mga nandiyan sa Senado, na dating kalyado mo, you know, these people, kayong witness, when he was president, all these people, the same people crucifying him now, were singing praises and hosannas to the Duterte presidency. Di ba? Lahat yan. Standing ovation pa nga eh. Lahat papuri, lahat yan gustong mapalapit kay Presidente. Sabi ko, alam mo yung mga yan? Sabi mo nga eh. Yung friendship, napaka-uncertain yan. Sa magandang panahon lang yan. Pero kako yung mga yan. Tanda mo nga kung pag tumakbo kayong dalawa, hindi pa nag-aalalan dahil alam nilang mananalo kayo, magbabalikan sa inyo lahat yan. Ngayon lang ako, tingnan nyo ha. Meron akong gagawin sa inyo. Meron isang broadcaster. Walaan nyo kung sino. Naku, anti-Duterte ito ng mga panahon. Yung bugoy na ito tinuruan ko lang ito ng isang istasyon ng radyo Kung makaasa, alam mo magaling. Wala naman, kulang dito. Pero dahil, alam niyo naman, yung istasyon na yun, noong panahon, kahit na hindi ka magaling, dahil maraming nanonood doon, sisikat ka. Kasi sa lawak. Ito, lumaki ng ulo. Binibira niya talaga si Duterte noong administrasyon. Tapos nung manalo itong si Marcos, naku, grabing sip-sip. May pag-labyo-labyo pa yan Pero ngayon, pakinggan niyo ngayon, naku, binibira niya si Marcos Jr. Sabi ko, bakit? Mukhang nakaamoy na babalik ang mga Duterte. Kaya binabago niya yung timpla ng kanyang mga komentaryo. Sasabihin niya pa, you can call me. Niyabang pa Hindi ka ba rin ay, nako. Kaya, tatatanda nyo, nung nag-commute challenge ako, nung ako'y inaaway ng mga kaliwa, at ako'y inaaway, si Panelo. Sabi niya, hindi marunong mag-jeep. Palibasa kasi. May mga dekot siya. O hindi ba? Kinon ko yung block nila. Pagkatapos, nag-jeep ako. Nagkagulo sila, hindi ko in-announce na mag-jeep ako. Kasi nalaman na, kasi alam niya naman ang video niyo. Yung nakasakay ko sa jeep, nung makita ko, o hindi, pinanood ka sa agad, hindi madali sa akin, nalaman ng buong Pilipinas. Tapos yung broadcaster na yan, in-interview ako, nasa Marikina ako, nakabababa ako, nakuubod ng yabang, o di I put him in his proper place. Kaya yung mga nakikinig sa amin, binara ko, mabuti nga sa'yo, nasa palpal ka ni ako, sinupalpal ko daw. Ubod kasi ng yabang
Eh, samantalang nung nandun kami sa istasyon, wala mga paslit pa rin eh. Ang problema sa inyo, nakakalimutan nyo, huwag kayong magyabang kahit nakasaan kayo makarating. Maging maginoo pa rin kayo. Maging humble kayo. At maging matapat kayo sa prinsipyo. Hindi yung prinsipyo pag nandiyan ang makapangyarihan eh. Lumalapit kayo. Dahil dito lang sa grupo ng grupo ng kaibigan ko. Nako, maraming gumagamit sa kanya. Yung mga sinuka ng administrasyon nagtatakbuhan dito. Kasi hindi na sila tinatanggap doon. Ginagamit. Eh, invite naman itong kaibigan ko. Ha? Pero sabi ko nga, kayo ang sumuri. Kaya ano nyo, every time akong tinatanong, pati kayo, di ba, nagtatanong kayo sa mga, nanonood kayo sa aking SMNI program, nanonood kayo dito sa aking vlog. Nagbibigay kayo ng mga pangalan. Napapansin nyo, ayaw kong banggitin. Kasi pag binabanggit yung mga pangalan na yan, eh kilala ko yung mga bitukan yan eh. Sa tagal-tagal na ako dito sa mundong ito, eh marami na ako nakilala, alam ko na ang mga istorya ng mga buhay niyan. Kaya kahit na nung balat kayo pala, ang buhay sa mundo, alam ko na ho ang kartada nila. Kaya talagang hindi ko masikmura na banggitin ang mga pangalan nila kasi pag binanggit ko parang ina-advertise mo yung mga pangalan nila, eh gusto mo magkandidato eh. Kaya hindi ko talaga kahit anong pilit ka, di ba? What can you say about this one? So, i-ignore ko na lang. Kasi, pag hindi ko in-ignore yun, babanatan ko yun. Eh, ayoko namang banatan siya ng publiko. Kung baga mabait pa rin ako sa punto mo yun. Kaya ginagawa ko, inilalarawan ko na lang, bahala na kayo. Kung baga blind item, bahala na kayo. Kung sige yun. Pero ngayon, dahil pinipili ko ako, galing ako sa sa Eagle Convention, tinatanong ako nila doon. Salamat ko nga pala sa napakainit na pagtanggap sa akin dyan sa Eagles. Ginawa ko sa Marikina Convention Center. Tinatanong nila, sino ba ang mga kandidato mo? Sabi ko, alam niyo, sa totoo lang, to be honest with you, I want Congress to be abolished. I want a revolutionary government. Matagal ko nang sinusulong yan. Kami pa ni Presidente Digong, magkaibigan ko kami ng 37 years yan. Nag-uusap na kami noon eh. Pag tayo nasa kapangyarihan, o ikaw maging Presidente, kailangan talaga mag-revolutionary government tayo dahil sagabal talaga yung Kongreso mga politiko eh. Kailangan baguhin natin. Pero hindi ko nangyari. Madali sabi, nandiyan na yan. So kung nandiyan na yan, eh mapipilitan ako na tulungan yung mga sa akin palagay dapat maupo. Although kahit ng feeling ko, may hirapan. Kasi, alam niyo naman, I should know because I know whereof I speak. Kasi nakita ko talaga ang realidad ng pagtakbo sa politika. Pag wala kang pera, wala kang iiwang pera sa mga munisipyung pinuntahan mo na kahit na sinabi na talagang tutulungan ka, ay wala akong mangyayari. Pagdating sa butuan, eh number 27 ka out of 12. Ganyan o, yan talaga ang realidad. Ngayon, but since tinatanong pa rin ako, pinipilit akong tanongin, gumawa ako ng isang sa statement sa wikang Ingles. O, pakinggan nyo, sinabi ko na ito one time pero ulitin ko. Hulaan nyo kung sino yung mga gusto kong tulungan na mga kandidato sa Senado. Eto, let's start ha. Tingnan nyo, isulat nyo na yung mga salita katagang Ingles sa sabihin ko. I am inviting you to let us all go to the place of Ascot. And when we are there, let us build a stair made of stones, so that we can reach the mountain. And when we reach that mountain, let us plant trees and flowers will bloom. And when they're already in bloom, let us dance a little bit of cha, and sing a little song. And when we're done, and we see the beautiful place, we can say to ourselves, kasi di ba, mayroong tinatawag na climate change. Dahil nataniman na natin lahat, we can say that, I am a savior of the environment. So, yun o, ang mga gusto kong tulungan. Yung mga kataga. Ulitin natin let us all go to the house of Pastor and build the stone to reach the mountain. And when there, let's dance a little bit of cha and sing a little song. And we're done, we can say to ourselves, we are a savior. Savior. Pangalan ko yan. Alam nyo. Alam nyo na ha, kung sino ha. Alam nyo ha, kung sino. Tingnan mo ang galing ninyo, kung sino yung binanggit ko. Kapoy. May na po talaga itong nagtitiktok eh. Ano oras na ba? Tama. Eh, mukhang ano na tayo, isang oras na tayo. Bilis talaga ang oras, ano? Para makapagpahinga naman kayo. Eh, bukas naman tayo. Meanwhile, tandaan niyo yung aking mga kataga, yung mga English words, like go, like stone, like, mountain, like
dancing the cha, and sing a song, and then going to the house of pastor, and yung savior ang tingin mo sa sarili mo dahil sa ginawa mong pagtatanim mo. Yan ang ating mga kaibigan, mga hinahangaan natin. Nakita ko mga record.